kalab ay naghaharing ako kasi nag-init tayo. Ayan, magkakape ngayon kami mga kalab kasi alam nyo sa panahon ngayon na napakalamig talaga. Kahapon ay malakas yung ulan hanggang gumabi. Malakas pa rin yung ulan. Pero ngayon dahil umaga na, wala na. Ayan mga kalab, dahil hindi pa natin nadala yung ating gasol dito, ito muna yung ating gagamitin. Kahoy-kahoy muna para hindi magastos. So ayun mga kalab, dahil kumulo na yung ating iniinit na tubig, so ngayon ay magkakape na tayo. So ito yung natira namin ulam kagabi. Ihinitin na ito. Lalo sa tubig. Yan na lang. So yan mga kalab, good morning! So ngayon po ay tapos na po yung paglagay po ng kesame sa ating kwarto. Ang next na lalagyan ay ang ating sala sa kitchen and then sa ating kung saan tayo kumakain. Nagpapasalamat ako dahil sobrang ang daming nagandahan talaga sa kesame namin mga kalab. Kasi di nila in-expect na ganun pala yung mangyayari sa kesame namin. Kaya dahil nagustuhan po ng karamihan, so kung ano po yung kesame natin dito mga kalab ay same lang po siya dyan sa ating sala, sa ating kainan at sa kitchen natin. At ganoon pa rin mga kalab, dyan pa din natin ilalagay yung ating social media na mga logo para po maging social media house. At ayan po, I'm so excited talaga kasi diba, wala pa akong nakitang bash mga kalab about dito sa ating kesame at sana magustuhan talaga ng karamihan. Kaya thank you talaga. Gusto sana namin iba yung mga disenyo diba sa kesame, pero parang ang pangit naman siguro kung hindi magkapareho. So, ano na lang namin na maging same na lang siya mga kalab, para di na hassle, no? At para wala na mga anik-anik na kailangan gawin, diba? Para ito na mga kalab, ayan. So, thank you sa lahat po ng naka-appreciate po. Pinag-isipan talaga ng gusto mga kalab para maging ganun po yung kesame talaga. At kung makikita talaga siya sa personal, paulit-ulit ng sinasabi ko na para po siyang office ng mayora, ng mga general, yung mga, mga matataas na ranggol, mga professional. So, yun yung mas nakakaganda talaga. Kaya ito, dahil tapos na dito mga kalab, di pa namin nilalagay yung mga logo nila. Tsaka na namin siya lalagyan kapag napinturaan na at nakuna na po ng mga pinlight mga nalagyan na po. So ngayon ay punta tayo doon sa loob dahil gusto namin ay ipakita sa inyo kung paano na naman gagawin ang ating kesame. Kaya let's go! So yan mga kalab, pasok kayo dito sa aming bahay mga kalab sa loob. At ito po, ginagawa na po yung aming kesame mga kalab. Sinukatan na po siya. At para po makahulma talaga yung ating kesame mga kalab nooy, mas inuna talaga yung beam talaga sa bandang dyan. Para mas maging maano yung may kahoy mga kalab. Basta makikita nyo yan mga kalab kung gaano kaganda yung sa kwarto natin, ganun din dito kaganda. Kaya so excited na talaga mapakita. Although hindi man siya mapakita lahat talaga in one day, pero ganun talaga proseso talaga paggawa ng bahay. Hindi agad-agad. Kaya I hope na manood ba rin kayo. So just keep on watching.
tiyan ko. So, ayan mga kalab, sa isang araw mga kalab, napagawa dito ng Kesame sa ating, kung saan tayo kumakain mga kalab, ay ito na po ang kanilang natapos. Uy! Ayun na po! Nalagyan na po siya ng mga braces mga kalab, hindi po sa ngipin ko, sa Kesame talaga natin, oy. Kaya ayan po, baka siguro bukas mga kalab, day 2, dito sa ating Kesame sa kainan mga kalab, ay baka malagyan na po yan ng mga plywood, o diba, sobrang dali lang talaga. Kaya yan po, sa bandang dito, hindi pa siya nalagyan ng brace mga kalab, kasi diba, mas inayos talaga yung paglagay ng brace talaga mga kalab, at hindi siya basta-basta, kasi kailangan talaga siyang itugma kung saan siya dapat na kailangan para maging perfect talaga ang pagkalagay. Kaya yun po mga kalab, sa day 2 ay abangan nyo na lang po ang day 2. Wow! So, andito po si Kuya mga kalab kasi titingnan niya po kung kaya pa bang ilagay yung mga wire. Dahil ayan na po yung ating Kesame sa ating kainan. Titingnan po ni Kuya mga kalab kung pwede pa ba. Hindi rin kaptirado na. Sige na. Ako mag-specific ka. Ah.
yung paggawa po ng ating Kesame mga kalab dito sa ating hapagkainan ay 3 days siya mga kalab, ay hindi pa siya natapos dahil nga 'di ba, siname namin doon sa aming kwarto at napakadami talagang mga anik-anik talaga na kailangan siya papatong-patong para mas maging iba din naman 'di ba. Kaya ito po ipakita namin sa inyo mga kalab. So ayan, ito po yun mga kalab sa aming Kesame. So 1, 2, 3. So 2 patong po ng plywood at saka 2 por 2 mga kalab. Kaya yan po yung nangyari. At ayan po, di pa po siya natapos dahil sobrang dami pa po ng proseso na kailangan gawin para mabuo itong ating Kesame. Ayan. So alam ko po sa iba, merong mga Kesame na parang may paganon ba, tapos yung sa loob is may ilaw. Ganun sana yung sa amin. Pero ibahin na lang namin para mas iba din, di ba? Kasi madami din kasi ako nakikita dyan na ganyan din po yung bahay ng may mga vlogger, ganun. Ayan, so para maima din naman. Pero baka soon magagawa natin yan ng paraan na malagyan po yan ng mga ilaw-ilaw, ganun. Tapos maglagay tayo dito ng pin light mga kalab. Ayan. So sa bandang doon sa kusina, I mean dito, hindi pa siya nagawa. Ayan, kasi sobrang grabe talaga yung paggawa ng Kesame namin dito. So tatakpan siya dito, tapos dito naman. Ayan. So yun nga, madami pa siyang gagawin at talagang ewan ko kung kailan matatapos ito dahil sobrang talaga siya. At dyan din sa ating kusina, sa ating sala mga kalab, hindi pa siya tapos. Tapos dito din. At least meron na kaming mga plywood na inano namin mga kalab para hindi na kami bili ng bili. So talagang nag-stock lang talaga kami ng 2 por 2 at itong ating plywood talaga mga kalab. Kaya yun po. At about din po sa mga wiring mga kalab dito sa atin para magkaroon po tayo ng, pin light, mga ilaw. Sabi ni Kuya, mga Lunes na lang daw siya mga Lunes lang daw niya lalagyan kasi yan yung sabi ni Kuya. Dito kasi siya kanina, 'di ba, nakita niyo sa vlog. Tapos aakit na lang daw diyan si Kuya kung sana hindi siya maano, 'di ba? Kasi di natin alam kung baka siguro inano niya na baka maano siya. So wag naman sana, 'di ba? Kaya mga Lunes mga kalab, mga Monday ay lalagyan na daw yan ng kuryente mga kalab ng wire. Yun po. Kaya sa ngayon po dahil Sabado ngayon, so stop muna yung pagtatrabaho sa bahay. So Sunday mga kalab is walang trabaho. So balik na lang po ulit sa Lunes po. Kaya yun. Ang hirap mag-vlog mga kalab, masakit yung ngipin. Tapos masakit din po yung tenga ko. Nagkukunik siya. So comment below kung ano ang pwedeng i-ano. Magpabunot na sana ako pero kailangan daw siyang anuhin kasi 'di ba, yung sa bagang ko kasi daw meron daw kapag binunot daw ito maano daw din po yung yung bones po daw nakakunik kasi, kaya medyo parang natatakot ako. Kaya baka may mga home remedies kayong nalalaman dyan, pwede kayong mag-comment. Sobrang sakit talaga ng tenga ko tapos yung ngipin ko. Kaya yun po yung update natin sa bahay ngayon mga kalab. At bago po kami magpapaalam ay meron munang kunting advertisement ang King's Vita Plus. Ipagin ko ang hangganan ng langit upang Itong King Vita Plus. So ano nga ba ang King Vita Plus? Ang King Vita Plus ay isang feed supplement para sa mga hayop. Powder ito na pwedeng ihalo sa pagkain o kaya tubig. Kumpleto ito sa mga vitamins at minerals na makakatulong para sila mas maging healthy, masigla, iwas stress at di sakitin. Kaya ito mga kalab, gagamitin talaga namin to. Yes. So ito, paggamit natin ito itatry namin siya mga kalab at hindi lang talaga siya itatry. Ito na talaga yung gagamitin namin para sa mga alagang baboy namin, di ba? At sa mga hayop na din. Kasi nakalagay kasi dito, pwede siya sa manok, sa aso, sa kalabaw, sa bibi mga kalab, sa kambing, then sa kabayo mga kalab. Pero itong sa aso mga kalab, meron ho siyang mismong vitamins talaga, di ba? Kaya sa susunod na vlog mga kalab ay ipapakita din namin sa inyo kung paano ho magkaroon po ng vitamins yung aso natin, di ba? Diba? King's Vita Plus, complete essential vitamins, probiotics, minerals. Ilipagin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking
magamit. Kaya sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Kikita ka na. aasenso ka pa. So ngayon ay magpapaalam na po kami mga kalab dahil tapos na po yung 1 week na pagtatrabaho nila at balik na naman sa Lunes. Kaya maraming salamat po sa lahat ng sumuporta at nanood po sa aming mga vlog. Sana hindi po kayo magsawang sumuporta sa mga vlog namin na manood at maraming salamat talaga at sana sa lahat po ng nanood ay maging masaya kayo at maging inspired kayo sa kwento namin ng aming buhay ni Francis dahil di lang naman din mga kalokohan yung binabahagi namin sa inyo kundi para maging mga inspired po yung mga tao na nawalan po ng kunwari nawalan ng gana, na kumilos, ganyan. So kailangan nating magsikap para mas mabuhay tayo at magkaroon tayo ng magandang buhay. So ayan, maraming salamat po sa lahat ng nanood at syempre bago kayo umalis, please don't forget to subscribe our YouTube channel at kami ang Family Love Team nagsasabing dapat love lang.